Leviste, no? Sige, panoorin po natin. Po, this is a in question. Ano daw po yung reaction ng Malacanang sa sinabi ng Congressman Leviste na meron daw di umano 7.5 billion pesos na budget na inuugnay kay ES Recto? Bari na rin daw po yun sa Cabral file. Thank you po. Kung meron daw inuugnay na 7.5 million na budget para kay Executive Secretary Ralph Recto, no? Tingnan po natin kung ano sagot ni Undersecretary. Ito po kami natutungkulan natin ay ang Leviste files na galing sa kanya. Mas, Yes, ma'am. Ang sinasabi daw yung Cabral files daw po yung kinote. ang Cabral files po ba ay yung sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yun po ay maitutuloy nating Leviste files. Mads, nakita ba natin? Nakita mo ba yung dokumento? Dahil MPC, nakita ba natin ito sinasabi ni tungkol doon sa di umanong 7.5 billion pesos na inuugnay kay ES Ralph Recto? Nakita ba natin? Oh yes. So, di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Ang ganda nung ang ganda ng sagot ng ng reporter. Tingnan niyo yung sagot ng reporter. Tingnan niyo. Yan. Ulitin natin. 7.5 billion pesos na inuugnay kay now ES Ralph Recto. Nakita ba? Personally, ma'am, ako hindi. Oh yes. So, di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. Sa naman din po natin ang Office of the Executive Secretary, mula sa Office of the Executive Secretary. Ang pinatutungkulan pong ito ay tinaguri ang fake news. Ang sakit. Ang sakit nun. Di ba? Yung mga pinagsasabi niyang mga Leviste files na nasa kanya di umano, wala pa naman nakakita. Kung walang nakakakita, ang tawag doon Leviste files. Hindi po yan masasabing Cabral files kasi siya lang nakakaalam eh. Di ba? Ba't tayo niya ilabas? Di ba? Sinoplak po siya agad, no? Sinoplak siya ni Undersecretary Claire Castro na sinabing fake news. Ito, fake news. Kasi nga, di ba? Siya lang nakakaalam. Di ba? Paano mo pa ano yun? Ang tawag doon validation eh. Kailangan pa i-validate yung mga claim ni Leviste. Di ba? Nung ano yan, sinasabi niya, di ba, 7.5 allocation pa lang Pag sinabi mong allocation, hindi mo pa nga alam kung naging corruption yun eh, di ba? Allocation, o pwedeng hindi yan na-release, pwede namang na-release, pero napunta sa tamang paggagamitan, di ba? Talagang ang ginagawa lang po ni Leviste, gumagawa lang ng ingay, insinuation, tawag doon, di ba? Yung gagawan lang ng pangit kasi pakinggan eh, insertion. Pero, nung binanggit yung insertion ng nanay niya, ni Senator Loren Legarda, ano pong sabi ni Leviste nung binanggit yung 1 billion? Actually, 1 billion lang ang insertion ng nanay ko eh. Diba? Diba? Anong factor o anong deciding factor para masabi mong masama ang insertion o allocation? Diba? Ano pinagkaiba ng insertion ng nanay mo sa insertion ng mga executive secretary kung meron man? Diba? Hindi, pag sa nanay ko, syempre, hindi po masama yun. Nanay ko yun eh. Ang gulo eh, no? Pag dikit sa kanila, hindi masama. Pero pag yung mga pinagbibintangan nila, ginagawa nila ng issue, hindi pa sure kung totoo. Di ba? Masama na agad. Tinatag na agad na insertion, ganyan. Di ba? Kaya, kaya tiwala ako dun sa mga sinasabi ni Senator Ping pagdating dyan eh. Di ba? Kasi Senator Ping talaga, hindi na gan siya. Hindi siya kumuha ng pork dati pa. Ano sabi ni Senator Ping, di ba? Di ba? Wala naman eh. Wala naman pong basihan yung Leviste files, no. Hindi nga siya minute up ni Senator Ping Lacson, pero sabi niya kanina, baka bigyan daw niya ng nandiyan lang naman eh. Wag lang daw bara-bara, no. Yung
every day, no, nasa media, social media, 'di ba? Gano'n gawa ni Leviste. Dapat kung ano lang yung dapat mong sabihin, sabihin mo na one ano, yun nga, one time, big time, o bigay mo na lahat, hindi yung bibitin-bitinin mo pa, "Oh, ito muna ilalabas ko, ito muna ilalabas ko." As a matter of fact, 'di ba, hindi naman sure kung ano bang nilalaman niya, ang dami ngang mali-mali sa mga pinaglalabas mo. Ang nilabas mo, si Terry Redon, 'di ba? Hindi naman pala siya congressman nung nakaraan, 'di ba? Nung nakaraang taon, hindi naman siya. Well, nung 2025 July siya nagsimula, pero nung mga previous, 'di ba, 2024, ganyan. Yung budget na sinasabi mo ginawa yun nung 2024, 'di ba? So, mali-mali agad, ta's nandun pa si Manny Pacquiao, 'di ba? So, lahat po ng mga pinagsasabi nito ni Leviste, masasabi po natin, fake news. Kaya sirang-sira 'to si Leviste pagdating sa kredibilidad, kasi pati mga natigok na sinasama niya sa listahan. So, yun lang po, 'no, pagdating po diyan kay, Leviste, 'wag po tayo basta-basta maniwala. Yan po yan po ay, unang-una hindi niya dapat, kinuha kasi ang mga ganyang dokumento, kailangan po ng sabpina ng korte. Bago pa po yan makuha, 'no, maipadala sa pagdinig. Pero siya ang ginawa niya, nagpasiga-siga siya, pumunta daw siya di umano dun, kinuha niya. O papaano pa natin malalaman kung hindi altered yon, kung hindi niya inedit, 'di ba? Walang nakakaalam. Kaya lahat ng mga pinagsasabi niya nakakaduda po, 'no. Fake news, sabi nga ni Yuse Claire Castro, pati itong, si Ralph Recto, kumbaga ini-insinuate niya na nag-ano, 'no, may ginawang masama. Alright, next na po tayo, 'no, next. Next topic, let's go. Ito, second. Ito, ang lupit nito, comedy 'to, guys. Isipin niyo guys, hindi pala 'to ano, hindi pala rehistrado. Ngayon ko pa lang 'to mapapanood, pero tingnan natin. Tayo tatanggapin mga kaibigan, yun daw pong van na ginagamit ito sa signature caravan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi rehistrado. Teka, ba't kamukha 'to ni Ray Langit? 'Di ba sumalangit nawa na si Ray Langit? Totoo ba? Kamukha niya, 'no? Parang ganyan yung